Ayan, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome or welcome back po dito sa Bottom Agus PH. Ayan, my name is Angel Francia Feliciano po. Now, in today's video, Cancer, alamin natin kung ano ang mga paparating sa'yo sa buwan ng Enero, okay, 2026. So, ayan, mga paparating, kapalaran, ano magiging kapalaran ninyo, ano ang mga aantabayanan ninyo, ano ang mga blessings na paparating, ano ang mga dapat ninyong pagtuunan, ano ang mga babala if meron. Ayan. Titignan na natin kung meron dito lalabas. As much as possible, titignan ko sa bawat aspeto na yung buhay, sa love life, sa career, sa trabaho ninyo, sa kalusugan if meron, kung ano yung mga dapat ninyong malaman. Ayan, paalala lang po, Cancer, at sa lahat po ng mga ibang zodiac signs na nanonood, lahat po ng readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang po. So, ibig sabihin, hindi po lahat ay makaka-resonate. Kunin nyo lang kung saan kayo nag-resonate, Cancer, at iwan yung hindi. Okay. Kunin ko lang tong mga lumabas. Tingnan natin. You have curtain call and declaration. Okay. Wait lang. Mamaya isa-isahin natin yan. Kukuha muna ako ng mga ibang baraha. Okay. Now, Cancer, umpisahan natin dito. You have curtain call. So, nakasulat dito, acclaim, fame, recognition, parade, celebrity, admiration, show, appreciation, spotlight, attention, performance. Okay. Unang-unang kuha ko dito sa barahan na to, ang napipick up kong energy is, kung hindi marami sa inyo, Cancer, may ilan sa inyo ay matatawag sa entablado, makikilala ng maraming tao. Either isa kang social media, doesn't have to be. Maybe may work ka, you are a writer, you are an actor, or you play sa theater, or you have this, basta may creative arts. For those of you na may creative arts, or nasa creative arts industry, like gumagawa ka ng bracelets, nagpipaint ka siguro, or may ginagawa kang produkto, this is a sign na makikilala ka dahil sa ginagawa mo. Either product man yan or services man yan. Magiging sikat ka, either pagva-vlog, if you're a social media influencer, it doesn't have to be kasi hindi naman siguro lahat ay social. Hindi naman, hindi lang naglilimit sa pagiging social media ang, posibilidad na maging sikat ka. Basta there's something about this theater. Kung ano man ang ginagawa mo noon pa, o matagal mo nang ginagawa, may posibilidad, or kahit nag-uumpisa ka pa lang, Cancer, kung ano man yung idea din naisip mo, may chance na ngayong January mag-uumpisa yung pintuan, magsiset ito ng tone na sisikat ka kung talagang alagaan mo. Especially if nag-uumpisa pa lang sa January, darating yung time na sisikat ka rin, or marami ang tatangkilik sa serbisyo mo, sa produkto mo, at makikilala ka ng karamihan. Makikilala ka kung hindi man ng buong bansa, marami ang makakakilala sa iyo. Now, for those of you, Cancer, na may inaasikasong titulo sa lupa, may problema sa lupa, there's something about last will and testament. For those of you siguro, Cancer, nagbabala ka or maisasama ka sa last will and testament, meron na pick up dito na may maisasama sa last will and testament ng kanilang mga parents na mamamatay. Meron kang ma-receive na pamana. May kasunduan din dito. There's also something about, kasi now, kung ano man ang mga naging issue, kung meron mang mga hindi magandang nangyari
between you and some people about a kontrata. Either it could be a business contract, work contract, money contract, or kasunduan sa pera like utang, kasulatan na magbabayad ka and then nag-away kayo or something like that. Any kind of issue, I think some of you, hindi lahat, may ilan sa inyo, this January 2025 ay mariresolve. Kasi andyan yung word dito na resolve. Yeah. Okay, malalaman pa natin yan mamaya kung ano pang mga additional message. Next Cancer, you have, wow, shooting star. You can make a wish. So, may posibilidad din, Cancer, kung ikaw ay may pangarap. Meron kang, lately, for those of you, especially for those of you na, when was the last time you saw a star? Nung nakaraang linggo ba? Nung full moon ba? And then, nag-wish ka sa isang star. And then, ngayon ulit, lumabas dito sa video na to na may shooting star. Do you know what that means? It means it's a confirmation. It's a double confirmation na yung kung ano man ang winish ninyo, kung ano man yung winish mo sa star na yon, it doesn't matter kung kailan, baka last year pa or, hindi naman last year, like just recently, mga nagdaang araw, linggo, or buwan, may posibilidad talaga. This is confirmation na matutupad and you just have to be patient. Yeah. Wish granted. Claim it. You can claim it in the comment. Next, you have headache. Oh, okay. Sa mga Cancer, this is somewhat a babala. Ito lumabas na may babala dito sa reading mo na ngayong January 2026, iilan sa inyo ay magkakasakit. So, ingatan. Lalo na kung ngayon pa lang nagkakasakit ka, baka mamaya lalong lalala ngayong January. So, ingatan nyo ang kalusugan ninyo, tignan mabuti ang kalusugan ninyo. Huwag nyo pong pabayaan ang yung kalusugan dahil the fact na lumabas ito sa baraha, ang daming cards kanina, sa dami-dami na ng cards na nandito sa baraha, ito pa ang mga lumabas. So meaning, this is the strongest energy na na-pull ko. Okay, so ibig sabihin, this is a strong warning na ngayong buwan ng Enero, may ilan sa inyo magkasakit o baka yung mga anak ninyo ang magkasakit. So, tignang mabuti. Tignan niyo mabuti yung root cause. There's something about yung root cause ng inyong sakit na hindi kayo nalalaman. I don't wanna be specific, right? Kasi marami kayong nanonood. Okay? So, kanya-kanya, bawat isa sa inyong Cancer may iba-iba ang sitwasyon, iba-iba ang story, iba-iba ang root cause. There's something about the root cause of your disease na hindi mo alam. Kaya siguro, maybe for some of you Cancer, especially for those of you na nagtataka na bakit hindi ako gumagaling. And then, hanggang to the point, sinisi mo na sa mga duwende, sinisisi mo. Wala namang problema kung talagang totoo. Okay? Kasi, again, general reading kasi ito, marami kayong nanonood. Thousands and thousands of Cancers ang nanonood. Hindi lang iisa. So, wala akong pangalan na binanggit dito kung sino nang, basta kung Cancer and Zodiac sign mo, then may posibilidad sa'yo ito tutugma. Now, going back sa root cause. Hindi sa lahat ng pagkakataon, lalo na mga taga Bisaya, taga Mindanao, kasi mahilig kayong maniwala sa mga duwende, masamang elemento, kinukulam, pero sana saka kayo mag-conclude kapag talagang, pagkatapos, after so many check-ups sa doktor, wala silang makitang results, saka tayo mag-conclude na siguro nga kulam na ito kasi pati doktor hindi malaman-laman yung sakit ko. In fact, normal ang findings. So, kung normal ang findings, bakit ganito ako? Right? Pero kung may medical diagnosis, like hormonal issues,
ano ka na talaga, may imbalance sa katawan mo, may diabetes ka, may cancer ka, may PCOS ka, may myoma ka, may ano, kung ano man yung sakit, tapos hindi mo na dapat isisi sa mga diwende. Kung may liver cirrhosis ka, 'di ba? So talagang may medical diagnosis, then ano mo 'yon, i-cut mo yung conclusion na spiritual interference. So yeah. So mag-ingat lang Cancer sa buwan ng Enero. Next you have the dice. I think meron sa inyo dito. This is also another babala. Malalaman natin mamaya as we go along. But for now, what I'm picking here is may ilan sa inyo Cancer. Hindi lahat. Hindi po lahat. And again, wala akong sinabing pangalan dito. Okay? May ilan sa inyo Cancer na nanonood ngayon ay maswerteng manalo sa mga online games, loto, mga ano man yung mga laro-laro sa GCash, Maya, ano pa man yung mga ano diyan, mga sugal, online game, online sugal, online casino, may possibility. Pero hindi lahat. Okay? And also, this is also a babala rin to sa mga iilan sa inyo. Take it how it resonates. Lalo na kung natamaan ka, parang feeling ko sa akin yan na. Then, that is your gut feeling telling you na talagang sa'yo yan. Kung hindi ito tumugma sa'yo, then sa ibang Cancer ito na mensahe, okay? So, what I'm picking up here is, yung iba sa inyo Cancer, meron dito ay babala ito sa inyo na ngayong buwan ng Enero, huwag kayong sumugal. Huwag niyong isugal ang puso ninyo. Pwede niyo itong i-apply sa kahit na anong aspeto ng iyong buhay. Sa love life, huwag kang sumugal. Sa kalusugan mo, huwag mong isugal. Yung pera mo, wag mong isugal. Yung trabaho mo, wag mong isugal. Don't risk it, kumbaga. Yeah. Kasi, baka mamaya, hindi mo magustuhan ang kalalabasan, magsisisi ka, pagsisisihan mo. Now, bago tayo magtuloy, Cancer, no? Bago natin ituloy yung reading na to, gusto kong panoorin nyo muna ito at pakinggan itong mga susunod na sasabihin ko. Okay, para po malaman ninyo kung ano to, panoorin. Hello po mga kabonom. Kung pakiramdam mo po ay bigla kang nawala sa alignment, laging may harang, mabigat ang pakiramdam o hindi makausad ang pera, trabaho, ayan, negosyo, relasyon o personal sa buhay, posible pong may energetic interference na nangyayari sa iyo. Now, sa January 15 po, 2026, magsasagawa po ako ng back to sender ritual kung saan lahat ng kulam, lahat ng witchcraft, mga black magic, mga bad rituals, psychic interference or psychic attack, mga evil eye, mga inggit, paninira, galit at anumang masamang intensyon na ginawa o ipinadala sa iyo, ibabalik ko sa pinanggagalingan nito. Okay, so pamamagitan ng back to sender ritual. Walang dagdag, walang bawas. Ayan, at dahil sa ilalim ng divine justice at protection, ibig sabihin rito, hindi ka madadapuan ng karma. Kasi ibinabalik lang naman natin kung ano yung mga ginawa, right, sa atin or sa inyo. Ayan, so para saan ang ritual na ito? Para sa mga may kinulam or mga kung pinaghihinalaan mo na may gumagawa sa iyo ng masamang ritual, feeling mo na ginagawang ka ng kulam, ayan. Para din sa mga may psychic interference, like mga na energy drain, right? Naramdam mo na para kang hindi mo maintindihan kung bakit pagod na pagod ka, yung anxiety mo, hindi mo maintindihan saan nanggagaling o anong root cause ng anxiety, bigla ka lang ng anxiety na walang
kadahilanan o mas lalo na kung walang medical explanation, right? Or may bigat na pakiramdam, ayan, or kakaibang panaginip. Isa rin po 'yan sa mga signs na minsan sa panaginip din nila pinapatay ang tao. Sa sobrang bangungot, lakas ng bangungot, hindi na makabangon. Merong mga gayang gumagawa ng ganyan. Para din po sa mga blockages sa pera, kung feeling mo may humaharang sa daloy ng pera mo, ayan, sa negosyo din, feeling mo may karibal ka, may competition ka sa negosyo, hindi mo alam, baka ginawan ka ng masamang ritual na walang lalapit sa iyo na clients or masasarhan ka ng swerte or anything na mababagsak ang negosyo mo. Ganyan. And kahit sa career, may katrabaho ka na may galit sa iyo, may inggit sa iyo. Baka ginawan ka na masamang ritual na hindi ka ma-promote, matatanggal ka sa trabaho, magkakaproblema ka sa trabaho or anything, kahit anong gawin mo, hindi ka makahanap ng magandang trabaho, hindi ka makapunta ng ibang bansa. At opportunities, mahihaharang sa iyo or hindi ka makahanap ng opportunities. Meron ding gumagawa ng ganyang ritual. And then, para sa mga paulit-ulit na delay, isa rin po yung sign. Delay, malas, at hindi maipaliwanag na problema. Lalo na kung feeling mo, lahat naman ginagawa ko. Nagdadasal ako, lahat na. Talagang lalo na kung malakas ang pakiramdam mo na may gumagawa. Kasi hindi mo maintindihan bakit lagi ka na lang nagkakaproblema, right? Ayan. And then para sa gustong linisin ang aura at mga chakras at palakasin ang spiritual protection, pwede din. Now, anong kasama sa Back to Sender ritual? Aura energy cleansing, pagputol ng mga negative cords at attachments, ayan, pag-neutralize ng kulam, black magic at bad rituals, ayan, pagbalik ng lahat ng hindi sa'yo sa pinanggagalingan nito at pag-seal ng aura mo with divine light at protection. Magkano ang energy exchange? 500 po per person. Na kung gusto mong isama ang partner mo, asawa mo, mga anak mo, or mother mo, parents mo, ayan, magdagdag ka ng 500 bawat tao. Right? Ayan. So, sad to say, I have limited slots lang po. Okay? So, ang kaya ko lang maisama dito up to 40 to 45 maximum people. So, kung ayaw mong maunahan ng slot o gusto mong no reservation po dito, kung gusto nyo magpa-reserve ng slot, kailangan yung magbayad. Okay? Ayan. So, ayan. Now, lahat ng confirm payments, okay, ayan, maisasama sa ritual. So, ako po magsasaga ng ritual, okay? For more information, kung gusto nyong maisama, paano ang mode of payment, 3 lang, GCash, Maya, and CIMB Bank. Ako lang po ang papadalan nyo ng pera. Walang iba. Angel, Francia, Feliciano. Yan po ang pangalan. Pag may ibang pangalan, ang magre-receive ng iyong payment, scammer po yan ha. Automatic scammer po yan. Ako lang po. Pangalan ko sa GCash, Maya, at CIMB Bank, Angel, Francia, Feliciano po. So, para iwas scam, okay? So, paki-message na lang po ako hanapin nyo po ang Facebook page ko, Bonum Magos PH, yung may blue check. Verified po yun ni Meta. Okay, ayan. So, tandaan, alam nyo, mga madam at sir, hindi lahat ng laban ay nakikita natin. Alright? May mga gumagawa talaga ng mga bad rituals. Kaya man nating tanggapin o hindi, paniwalaan man natin, wala. Hindi kasi yan nakikita ng normal na mata eh. Ayan, energy yan na ginagawa. So, ayan, yung tinatawag na energetic at spiritual warfare. Ayan, so again, maraming salamat sa pakikinig. Okay, ayan, Cancer. So, again, sa gusto pong sumali sa Back to Sender ritual, 500 pesos each person. Kaya kung may gusto po kayong isama na mama ninyo, parents niyo, anak niyo, then 500 bawat katao. So, kung 3 kayo, then 1.5. Okay, so again, makikita nyo dito sa comment section yung link. Nasa comment section yung link
pinaka-top. Okay, kung gusto ninyong, i-click nyo lang yung link doon at ma-redirect kayo sa Facebook page ko na Bono Magos PH. May blue check yung sa akin ha, verified Unimeta. Okay, Cancer, tuloy na natin. Ano pa ang mensahe sa'yo ng yung mga gabay, universe, anong mga antabayanan, anong mga nakalaan, kapalaran ninyo sa buwan ng Enero, sa bawat aspeto niyong buhay. Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. You have 5 of Cups. Ooh. Okay, Cancer. Bakit kaya yung iba sa inyo ay madi-disappoint? Yung iba sa inyo blinded sa love. Mamaya malalaman natin. Tingnan muna natin yung buong kabuuang baraha. You have the Knight of Pentacles. You have the Queen of Wands. You have the Ace of Pentacles. 10 of Cups. 5 of Pentacles. Okay, pasensya na. Yung aso ko pumasok. Okay, Casper. Bakit di ko to talaga sa may ano? Okay, pasensya na po. Mahal na mahal ko yung aso ko. Kaya wag kayong magalit. Okay, you have the Tower. King of Wands. And the 6 of Pentacles. King of Wands. Wait lang. Last set of scenario. You have the King of Cups, Hierophant, 7 of Pentacles. Okay. 10 of Wands. Okay, Cancer, marami. Sana hindi lahat kayo ay makakaranas ng stress, burnout, anxiety ngayong simula ng taong 2026. Kasi magsisimula start na kasi ng Fire Horse energy. 2026 is the Fire Horse energy according sa Feng Shui, zodiac, animal zodiac horoscope, Chinese horoscope, right? So, no wonder lumabas yung 10 of Wands. Kasi why? Ang bilis kasi ng Fire Horse energy and fire, apoy. So, buong taon mag-aapoy. So, marami ang mababurn out. So, I highly suggest, isa sa mga katulong, may mga crystal bracelets ako na makakatulong para matulungan kayong maiwasan yung burnout, stress, makatulong sa mga stress. For the whole year, yan ang gamitin ninyo. Mamaya after this, pakinggan nyo yung explanation ko para maintindihan nyo. Alright, so umpisa natin dito sa first set of cards. You have the 5 of Cups, the Knight of Pentacles, and the Queen of Wands. Now, ngayong buwan ng Enero, Cancer, mukhang madidisappoint kayo kasi meron sa inyo ay mukhang mamumblema sa pera. Mamumblema sa pera or mawawalan ng pera, lalo na sa may mga negosyo. Kaya pala lumabas itong dice. Huwag niyong isugal ang pera ninyo sa mga investment. This is not the right month. This is, for me, that's not the right month. Pwede nyo itong balikan. Baka pag binalikan nyo itong video na to, like February, March dumaan, at naalala nyo, hala, sabi ni Madam Sana, nakinig ako kay Madam Bono. Sabi niya, noon, wag akong sumugal ngayong January. Wag ako munang mag-invest. Wag muna akong bili-bili ng lupa. Wag muna akong mag-start ng kung anong proyekto. Basta, wag kang sumuga. Wag niyo yung isugal. Nasa sa inyo. Kung para sa'yo, kahit nawalan kayo ng pera, okay lang sa inyo, then go for it. But for those of you na yun na lang ang natirang pera ninyo, tas sinugal mo pa, talagang 5 of Cups ang lumabas ang 5 of Cups, madidisappoint ka. And loss and grief. Magluluksa ka. Why? Queen of Wands is an entrepreneur card. Queen of Wands is the business card. And speaking of queen, so a-apply to, mas matatamaan ito sa mga babaeng Cancer. So kung ikaw ay babae na Cancer na nanonood at may plano kang bumili ng condo, magtayo ng business, follow your gut feelings. King of Pentacles, this is money. This is your resources. This is your ipon.
ito yung pera na pinaghirapan mo, tapos sinugal mo. Nasa sa inyo. Okay? Paano mo man isugal, di ko alam. Baka ibigay ninyo sa love life. Ibigay ninyo sa person ninyo. Right? Dahil, I don't know, chinarm ka, binobola ka, pinangakuan ka, iba-iba kayo ng sitwasyon. Basta, ang lumabas dito, ang outcome dito kung isusugal ninyo ang perang pinaghirapan nyo, pinag-inupunan ninyo, nasa ibang bansa ka man or nandito lang sa Pilipinas, mukhang ang outcome na yan, kalalabasan is madidismaya ka, mawawalan ka pa ng pera. Okay. Ace of Pentacles, Ten of Cups, punta tayo sa next set of situation. Ace of Pentacles, there's a new opportunity that will bring you success and I'm getting this is a financial blessing. A financial blessing. Okay, eto. Nakakalungkot. Five of Pentacles, lumabas. Ace of Pentacles. Now, for those of you na nawalan ng trabaho, nawalan ng trabaho, nagka-problema ng pera sa nagdaang mga buwan, lalo na November, August, September, 5. Minus 5 months. Kailan yan? December, start na lang natin. December, November, October, September, August, sabi ko na pa August. From August up to December, kayo yung Cancer na namoblema during those 5 months. This is good news. Merong financial opportunity, may oportunidad na makahanap kayo ng pera. Di ko alam kung saan exactly nyo ito makukuha itong financial opportunity. Okay, this could be like makahanap ka ng mas magandang trabaho. This could be like nakapag-isip ka ng magandang negosyo. Or this could be, there's something like a financial blessing dito. Yeah, makakaranas kayo ng kaginhawaan after a month of struggle, financial struggle. Lumabas dito unemployed. So sa mga nawalan to ng trabaho, itong eksena na to dito. So ayan, di na kayo mamumblema kasi talagang kung hindi marami sa ilan sa inyo makakahanap ng magandang trabaho dito man lang sa Pilipinas, dito lang ba, it doesn't matter kung saan. Pwedeng sa ibang bansa, pwedeng dito lang sa Pilipinas. Basta magandang trabaho and you will be happy with the Ten of Cups at masasabi niyong blessing is a blessing for you. Okay. Punta tayo sa next set of cards. You have the Tower and the King of Wands and the Six of Pentacles. Now, eto mag-ingat din Cancer, for those of you na hindi pa nagkautang, hindi pa nakaranas ng utang. Mukhang sa buwan ng Enero, there is a certain situation, may isang eksena o isang sitwasyon sa buhay mo kung saan mapipilitan kang mangutang. Kasi the Tower card, this is like a surprise. Hindi mo inaasahan. And it will shock your foundation. It could also be like guguho ang mundo mo. Like, I don't wanna say, example lang hindi ito hula. This is not prediction about this example. Alam mo, namatayan ka. Di mo naman in-expect na but, I mean, yung nagkasakit, yung matanda na yung tatay mo, alam mo na kasi saan papunta. So, mapaghandaan mo. Like, for example, hindi mo ba mapagana, aksidente. Biglang na-aksidente yung mister mo. Biglang kayong nasunugan. Sunog. Baka yan ang magiging eksena. Kaya kayong mapipilitang mag-loan, umutang kasi, syempre, paano ba kayo mag-uumpisa? Right? So, maybe. So, mag-ingat. Di ko alam kung ano exactly ang eksena nito. Yeah. Now,
This is also a surprise. Some of you, konti lang ha, siguro mga 1/4. May iba sa inyo Cancer, especially for those of you na may mga AFAM, may mga ka-love team. Sa buwan ng Enero, isusurprise kayo ng loved ones mo ng pera. Either romantic man ito or someone who is very generous. Six of Pentacles, this is giving and receiving. This is like receiving money, receiving gifts, or pagbibigay din ng gifts. The Tower is a surprise. So, masusurprise kayo sa Cancer. King of Wands. Yeah. But definitely, there's something about, yung iba sa inyo Cancer din, masusurprise dahil yung mga matagal nang hindi nabayaran ng utang. Kung ikaw Cancer, babae ka man o lalaki na mayroon kang may umutang sa iyo or vice versa, may umutang sa iyo or ikaw merong kang inutangan, there's something about dahil may darating na financial blessing, mababayaran mo yung utang mo this January o ikaw yung mababayaran. Okay, yan ang isa na. Last set of cards, you have King of Cups, Hierophant, and the Seven of Pentacles. Now, for those of you na pagdating sa iyong love life, sa mga may love life lang, okay, or for those of you who are interested in a relationship reading, this is it. Ito yung barahan na to. King of Cups could be a water sign Cancer, could be another Cancer, it could be a Pisces or a Scorpio. Meron ka bang person na Scorpio ang zodiac sign or Cancer din or Pisces? Then perhaps this is your reading. Or baka naman Taurus with the Hierophant ang person mo. So ito ha, if may tanong ka about sa love life with the Seven of Pentacles, you need to be patient with your person. Now, if you're asking kung ang tanong mo is seryoso ba siya? With the Seven of Pentacles, yung person mo right now is nag-o-observe lang, mini-maintain niya ang status. Sa ngayon, wala pa siyang big move sa'yo. Pero may plano siya. Seven of Pentacles, this is planning, this is observing, this is parang kinikilatis ka niya. It could also be a test. Some of you, tinitest kayo ng person mo. Cancer. Tinitest ka ng person na ito. It doesn't have to be this zodiac signs. Could be any zodiac sign. Meron dito, Cancer, if you are thinking about your person right now, kung sino man yan, with the Seven of Pentacles, tinitest ka niya. Tinitestingan ka niya. Tinitest ang loyalty mo, tinitest ang sinusukat kung gaano ka ka-honest, gaano ka ka-seryoso, kung loyal ka ba talaga something. May balak siyang seryosohin ka. With the Hierophant, this is commitment. Pero hindi siya nagmamadali. Ayaw niya, hindi siya nagra-rush. Kasi, ang mga taong ganito, and in fact, with the King of Cups, may puso to. May marunong tong magmahal kung talagang ikaw din kaya mo siyang seryosohin. For those of you who can resonate lang ha, huwag kayong defensive sa comment ha. Anyway, hindi naman ako nagbabasa ng comment. So, kaya hindi na ako na-stress. Nag-i-ignore na ako ng comment dito. So, kasi yan ang advice sa akin. Kasi yung iba talaga mga vloggers, hindi naman talaga nagbabasa din ng comment. 'Di ba? So, anyway, kung meron man ang nagko-comment dito, ano ko yun, admin or automated response from my team. Okay, so ayan, Hierophant, seryoso siya. May potential na maging seryoso ang relationship ninyo kung seryoso ka din. Something like that. So the question is, seryoso ka ba? So mga Cancer siguro na lalaki itong ma-apply. Okay? But if you're happily married, then this reading doesn't apply to you ha. Huwag niyong kunin. Kasi sa mga ibang to. So, yeah, may progress. May planning, yeah. I think ang gusto niya sa relationship ninyo, Cancer, is gusto niya nakafocus ka sa kanya. Gusto din niya mag-focus ka din sa relationship ninyo. And I think
tinitignan din niya with this Seven of Pentacles. Ano ba talaga ang status natin? Ano ba talaga ang status natin dalawa? Seryoso ka ba sa akin? Kaya mo bang mag-commit? Ano bang plano mo din sa atin? Parang ganito ang mga tanong ng person mo sa ngayon. Nagko-contemplate siya. So the question is, are you? So ano yung move mo ngayon? Anong balak mo? So ayan, Cancer, hindi na ako magtatagal. Sun, Moon, Rising, and Venus placement. Let me know in the comments if naka-resonate kayo. If there's something na meron kayong gustong i-claim yun na. And again, sa gustong magpasama sa ritual, back to sender ritual, yung link nasa comment section kung paano sumali. Okay, maraming salamat. Ingat po kayo and God bless and hope see you again next time. Huwag muna kayong alis kasi may ipapakita po ako sa inyo. Now, this is white jade crystal bracelet po. This is 2,980 each. 10mm size na beads. Ang rest size nito is 7 inches. Pwede po nating i-downsize kung ang size ng kamay ninyo is 6 or 5.5. Now, this is the stone para sa year 2026, Fire Horse Energy. Ang year 2026, Fire Horse ay isang taon ng sobrang bilis. Init ng ulo, ayan, impulsive decisions, at mga biglaang pagbabago at emotional swings or mood swings na tinatawag. So dahil dito, itong white jade ang pinaka-recommended na stone dahil ito ang magbabalanse, magpo-protect at mag-stabilize ng Fire Horse energy. So, ano mga benefits ng white jade? Papalakasin ang protections pinapalakas ito, okay, ang protection mo sa 2026. Pangontra ito sa bad luck, pangontra sa mga evil eye, sa mga inggit at mga negative intentions na galing sa ibang tao. And pinipigilan ng energy drain nito lalo na sa mga taong maraming kausap, ka-work mo, kaharap na nakaka-stress, ayan. And may protection ito laban sa mga wrong decisions na dulot ng impulsive Fire Horse energy. And also, nagdadala ito ng pagbabalanse sa emosyon at isipan. So, pinapakalma ang isipan at puso mo. So, maiiwasan ang padalos-dalos na desisyon, away at mga pagsisisi. So, mahalaga ito sa year 2026 dahil ang Fire Horse ay mabilis mag-init ng ulo at magdesisyon. And pampaswerte rin ito sa career, sa kapirahan at business kung may negosyo ka. Kasi tumutulong ito sa pagkakaroon ng clarity ng mga goals ninyo, tamang timing sa pagdidesisyon, and then pagbubukas ng mga opportunities. At pagkakaroon ng mas steady income flow kaysa biglaan pero mawawala rin. Okay, hindi biglaan ang swerte ng dala ng white jade pero pang matagalan at stable ang dala nito. And also, mental clarity at wisdom. So, pinapalakas nito ang intuition at logic mo. So, mas malinaw ka ng mag-isip kahit stressful ang paligid. Perfect ito sa mga taong may mga responsibilidad na dala-dala, may mga negosyo, ayan, may pamilya or breadwinner, ayan, at maraming iniisip sa buhay. Now, sa pagdating sa kalusugan at energy support, nakatulong itong white jade na ma-release anumang stress na dala-dala mo. And tutulong na ma-stabilize ang aura mo at pagkakaroon ng overall well-being. Hindi siya aggressive stone, so banayad, pero tuloy-tuloy ang effects. Napaka-perfect sa Fire Horse year 2026 Fire Horse energy. So, bakit white jade ang number 1? Pinaka-number 1 recommended na stone sa year 2026. Ang Fire Horse kasi ay mainit, right? Again, mainit, mabilis, very impulsive, at emotionally intense ang dala ng energy ng Fire Horse. So, ang white jade ay malamig ang energy, very grounding, very calming at stabilizing. So, perfect yin-yang ang dala na balance. Kumbaga, mababalanse ang yin and yang energy mo. Na kung ang Fire Horse ay apoy, ang white jade ang kukontrol sa hangin at lupa at apoy na hindi hahayaang masunog ang buhay mo. Okay, ayan. So,
Recommended intentions sa White Jade: protection for the whole year, stable career and finances, peace of mind and emotional balance, long-term luck na hindi pa bugso-bugso at pang long-term, pang matagalan at hindi agad mawawala. No, kasama sa White Jade Bracelet ang 38 steps of blessing ritual, cleansing and charging, and personal intentions, alignment, pwede nyong i-request. So kung gusto nyong bumili, ayan, mag-message po kayo sa akin sa Facebook page, Bonnie Magos PH, para ito sa lahat ng zodiac signs, lalo na sa mga fire signs, Aries, Leo at Sagittarius. So mag-PM lang kayo doon at take a screenshot, okay, sa White Jade at i-message nyo ako. Mamili kayo sa gold clasp or rhodium. Okay, ayan. Maraming salamat. Ingat po kayo and God bless.